Kami nagbabalik po dito sa Kaytanan Action with Boy Abunda. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? At nagkataon naman po na ang ating mga bisita ho ngayong gabi sa ating audience ay mula po sa UP Diliman College of Social Work and Community Development. Welcome to the program. Maraming salamat. Narito na po ang ating mga katanungan. Umpisahan na natin. Let's go to the first question. Kuya Alan, Ate Pia, kailangan pa po bang i-assess ng social worker ang mag-asawang gustong mag-adopt ng bata? Yes or no? The answer is yes. And it's for a very practical reason. Pag mag-aampon ka ng bata, itong batang aamponin, for whatever reason, wala nang magulang. So, the government, the state, wants to be sure na kung saan siya mapupunta, yung mapapaayos naman yung buhay niya na loving parents capable of providing a secure environment, etc., etc. So, sino magdi-decide nun? The law says it's the social worker. So, we have a very long process there, but ina-assess ang gustong mag-adopt. And on that note, to explain to people, we have social workers that are working for government, national government. We have social workers that work for the local government. And then we have social workers who work with the private placement agencies. They are all certified. So all of them have a role to play in this whole process. I see. Salamat po. You're welcome. Maraming salamat din. Kuya Alan, Ate Pia, may bata po kaming kapitbahay na lagi naming nakikitang sinasaktan at pinapabayaan ng magulang niya. Pwede po ba na kami yung mismong magfa-file ng case para matulungan yung bata? Yes or no? Yes. So, linawin natin yon ha. Yung magfa-file ng case, pwede yon pero tatlong responsible citizen. Okay? Protection yon kasi baka galit ka lang sa kapitbahay mo, baka isumbong mo. On the other hand, kung hihigpitan natin kung sino lang pwede magsumbong, kawawa naman yung bata kung talagang ina-abuse siya. So remember ang tanong mo whether magfa-file ng case. But kahit sino pwede magsumbong, kung yan ay sa barangay, sa pulis, sa purok leader o kung sino man na pwede ngang mamagitan para make sure na ang bata ay protektado. Clear po. Maraming salamat. Ate Pia, Kuya Alan, may kakilala po kaming mag-asawang mag-aampon ng bata. Ngayon po, nasa bahay na yung bata, pero binibisita pa rin sila ng social worker. Tama po ba yun? Yes or no? The answer is yes, no? General rule yan, yes. The reason for supervised trial, similar dun sa unang natanong sa akin, kailangan manigurado ang Estado, the government, na yung bata well-adjusted siya dun sa family na mag-a-adopt sa kanya. So, up to 6 months, pwedeng magkaroon ng supervised trial na bumibisita ang social worker to check how the family dynamics are. That period can be shortened and can even be waived. But the general rule is, kung ano yung ikabubuti ng bata, and that's my reminder to our social work students, that is what is your guiding light. Kung ano yung makakabuti sa bata. Thank you po. Salamat. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, paano po pag wala pang anti-VAUSI desk sa mga barangay? Pwede po bang magsumbong sa mga social workers ng DSWD kapag may incidents of VAUSI? Yes or no? Yes. Kahit meron desk sa barangay or sa police, yung women's desk, di ba? Pwede ka magsumbong. Meron ng hotline ang ating DSWD at kasama po sa guidelines sa kanilang hotline yung mga gender-based violence and violence against women and children incidents. No? So sa emergency line ng Pilipinas na 911, National Emergency Hotline, pwede din doon. Okay po. Thank you po. Kuya Alan, Ate Pia, may kakilala po kasi akong batang nasa bahay ampunan, pero binibisita pa rin po siya ng kanyang nanay. Tama po ba na
kahit nasa ibang puder siya, pwede siyang bisitahin ng kanyang nanay? Yes or no? Yes. It's within the law na ang parents, pwede pa rin bumisita sa anak nila kahit na nandun na siya sa, yun nga, bahay ampunan. So there are many reasons kung ba't ang isang bata mapupunta sa bahay ampunan. Minsan, the parent mismo would give the child sa bahay ampunan for their custody. Baka nanganganib ang... Normally sa nanay nangyayari yun na hindi ko maalagaan ang anak ko, so dyan muna siya sa inyo. Or sometimes may makakakuha sa kanya na napabayaan, dinala doon. But until ma-adapt yung batang yon, the parent has a right to see the child. Unless, of course, there are cases of abuse. Then, of course, there could be a restraining order. But the general rule is, not anytime, within reasonable hours, syempre susundin niya ngayon yung rules ng bahay ampunan, pwedeng bisitahin yon because the law created that bond. It's not just a physical, biological bond. The law created that bond. Yung parents, meron pa ring right dun sa child. So, pwede niyang bisitahin yon. And unless ma-prove na hindi na talaga siya capable or i-give up niya talaga yung anak niya. Tama. Yeah. Maraming salamat. Thank you po. Our last question. Kuya Alan, Ate Pia, meron po kasi kaming kapitbahay na senior citizen. Ngayon po, mukhang napabayaan na ng mga anak niya. Ang akin po, meron po bang maitutulong ang gobyerno natin para may bigay naman dun sa nangangailangan na yun na senior citizen? Yes or no? Yes. So, in fact, marami. No? Kasi alam mo naman, obligasyon talaga ng kapamilya, in this case, nung anak, yung kanyang parents. So, maaring tulungan yung senior citizen, di ba, na yung support na galing anak. Pero meron din tayo sa expanded senior citizen law na tinatawag na substitute family care in the form of residential care or group homes for the abandoned, neglected, unattached, or homeless senior citizens and those incapable of self-care, no? Social workers may be designated by the DSWD to assess. But again, sabi nga ni ate kanina, in-depth yung pag-aaral dito sa adoption sa bata. Yes. I have to admit, hindi pa in-depth ang ating care sa abandoned na mga Magulang. senior citizen kasi it's not enough na may tutulugan, Right. hindi enough na may gamot. Yung sense of community, yung love, yung attention, yung may barkada sila is always very important. Right. No? So, while marami tayong matututunan sa medicine sa West, sa abroad, marami silang matututunan sa atin how we take care of family. So, banggitin ko lang, that's my law, the Expanded Senior Citizens Act. But like Alan said, we can do more. So what I want to do is review that law to see, kasi we are in a better place as a nation in terms of income generating, no? Mas may trabaho. Mahirap pa na ng buhay para sa marami. Pero medyo mas may kakayanan na ang bansa natin compared to before. So we must do more for those who have less. And there are more studies now that show exactly what you said. Kuya Boy, we've talked about this, the blue zones. There are areas in the world na ang haba ng buhay ng mga senior citizens because they are well taken care of. I would be very happy to review my own law kasi we have to move along with the times and see what we can do. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong mga katanungan. Sa ating pagbabalik naman ay happiness support. Yun. Dahil tayo maglalaro mo ng Alan Pia Pick kung saan marami po ang mananalo. May mga mananalo po ng 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 pesos. At lahat ng ating members ng ating studio audience ay mag-uuwi ng mga regalo. Wow! Yan ay magaganap po sa pagbabalik ng...